Ay! Ayun! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Tayo po ay dadako ng mag-umpisa para tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Amen? Praise the Amen! Lord. Kaya tawagan ko na po ang ating praise and worship. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy anniversary. Pakisabi po sa katabi nyo, happy anniversary, Jay Campasig. Yung may ngiti naman po, ayan. Konti pang... Ayan, papasok na silang lahat. It's a joy to see everyone po na nandito. Magpupuri po tayo sa Panginoon. Sama-sama po tayong aawit. Kagaya po ng sinabi nga sa Psalm Awit 103. Sa mga nakakaalam po, ano pong sinasabi doon sa Awit 103? Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng sa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papupurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Amen? Huwag po natin kalimutan ang mabuting gawa ng Diyos sa atin. Sa isang buong linggo na nagdaan, tayo po ay minahal ng Diyos, iningatan, pinrovide na ng Panginoon. At sa araw pong ito po ang pagpupuri sa Kanya, sasabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen! Sabi nga po sa Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon. Yung malakas naman dyan, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Hallelujah. We Panginoon. praise you, Lord. We honor you, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Nasaan ang iyong espiritu, nandoon ang aming pagpupuri, Panginoon. There is freedom in worshiping you, O God. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pwede po ba natin ideklara ng buong puso? Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit. Sing it out. Sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Salamat sa
tayo magpuri sa Panginoon. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at igaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Palakpak ang iyong kamay. Sa taas. Hallelujah. Itaasan. Ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. At Diyos sa makapangyarihan. Come on, church. Diyos na makapangyarihan. Harit ka taas na. Let's adore the Lord. Siya nga po, Panginoon. Pagpapala, pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-iisa. Pagkat pangako mo, Panginoon, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, Espiritu, hatid ay kalakasan. Hallelujah! Bagay ay mapagtagumpayan. Minsan pa, Diyos sa makapangyarihan. Come on, church! Harit ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala, kailan may hindi mag-isa. Minsan pa, kayo na lang. Diyos sa makapangyarihan. Come on, church! Let's adore the Lord for who He is. Siya ay nananahan sa atin. Ang pagpapala ay rumaragasa. Hallelujah. Mag-iisa. Minsan pa, Diyos sa makapangyarihan. At Diyos na makapangyarihan. Harit ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala,
sa Kanya. Come on, church, let's all praise the Lord. Hallelujah. For He is good. He is Hallelujah. faithful. He is glorious. He is oh God. holy. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ay Yes, tapat. oh Jesus, oh God. Ikaw ay mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw hindi nagbabago, tapat Hallelujah, kailanman, noon, Jesus. ngayon, at magpakailanman. Yes, oh God. Ikaw ang aming kasiyahan, ikaw ang aming Yes. kagalingan. Yes, oh Sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay na mabuti, Panginoon. salamat, And Panginoon. Lord, this is your will to Yes. give thanks in all Thank you, circumstances, thank you, for thank this is the will of God. Yes, In oh Christ Jesus our Lord. Salamat po. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gitna ng init, sa gitna ng pagod, Yes, oh God. sa gitna ng kalungkutan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Glory. Lord, we ask for your Holy Spirit to come in this place. Yes. Na hindi po kami maging kagaya ng ibang na hindi nagbabalik papuri sa iyo, Panginoon. Lord, give us a grateful heart this morning. Yes, oh God. Panginoon, I speak life to every person who's here, O God. Yes, oh God. Nawa ang bawat isa, Panginoon, ay mag-alay ng papuri, pagsamba sa iyo. Yes. For you inhabit the praises of your people. Yes, Jesus, oh God. Sabi mo sa iyong salita, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Praise His holy name, and forget not His benefits. Yes, oh God. Hallelujah. Oh Lord, Hallelujah. we ask for your presence in this place. Praise. Purihin ka, Yes. Jesus. Yes, oh God. Purihin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang pantay sa aking puso, sa aming buhay. Papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, nawalhatiin ka. Minsan pa, katapatan mo, Diyos. Let's all sing, church. Patan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, iwagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sa aming puso, come on, church, sa aming puso, sa aming buhay. Tapat ka, Panginoon. Papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Kay buti mo sa akin. Let's sing it out, church. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan ka namin, Panginoon.
person who's here. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa amin. Minsan pa, let's sing the goodness of God. Panginoon, kay buti mo. At Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang, O God. Ikaw lamang aming sasambahin. At ikaw lamang ang langit ko sasambahin. Aawitan. Let's sing shout. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa amin. Aawitan kita at aawitan kita at pupurihin, at Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan, come on church. Hallelujah. Aawitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, at Panginoon. Kay buti mo sa amin. Aawitan kita at aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa amin. Aawitan kita. Can we sing out? Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa amin. Aawitan kita at aawitan kita at pupurihin, Panginoon, at Panginoon. Kay buti mo sa akin. Napakabuti. Hallelujah. At
make it a prayer. Come on, church. At if you feel like lifting your hands, kung nais mong itaas ang iyong kamay, itaas ang iyong tinig sa Panginoon, ito ang araw ng pagpupuri sa Kanya, pagbabalik, pagsamba sa Kanya. Sa bawat bagay na mabuting ginawa ng Diyos, oh, purihin ka, hallelujah. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan. Minsan pa, punuin natin ng pagpupuri ang lugar na ito. Come on, church. Let's sing it out. Napakabuti, napakabuti, napakabuti. God is good. Hallelujah. Napakabuti mo. Sama, pupurihin ka. Iyong oh Diyos, at napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Hallelujah. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Purihin ka. Let's open our lips and praise the Lord. Let's open our lips and praise God, for He is good. For He is good. He is faithful. Hallelujah. Purihin mo ang Diyos. Ibuka mo ang iyong labi at purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Ikaw ay pinagaling ng Diyos. Ikaw ay pinalakas ng Diyos. Ikaw ay naging tapat sa iyo ang Diyos. Naging tapat sa lugar na ito ang Diyos. Naging tapat sa Jacob ang Diyos. Naging tapat sa bawat isa ang Panginoon. Hallelujah. We honor you, God. We bless your name, O God. We bless your name in this place. Purihin ka, Panginoon. O, ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise your name. Purihin ka, Panginoon, sa lugar na ito. 31 years, hindi mo pinabayaan, Panginoon, ang bawat isa. Purihin ka. Hallelujah. We honor you, God. We honor you, God. We honor you, God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang dakilang pangalan ni Jesus. Purihin ang dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Come on, church. Just say hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. That Jesus is Lord in this place. Jesus be lifted up in this place. Come on, church. A worthy praise to the God of gods, to the King of kings, to the Lord of lords.
Hallelujah! Woo! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! We honor you, God. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Oh God, there's a holy joy in this place. There's a holy joy. There's a holy joy. Pagpupuri sa Panginoon naming si Jesus. Honor you, God. Purihin ka. We honor you, God. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng malakas na, Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God! Bago po kayo mo po, pakingitian po inyong katabi. Hallelujah! Pakisabi po, Praise the Lord, nandito ka. Sa gitna ng init, nandito ka. Nagpupuri sa Panginoon. Ayan, praise the Lord. May ngiti sa ating mga labi. Hallelujah. Praise God. Glory to God! Everybody say, thank you, Jesus! Sabihin niyo po sa katabi niyo, thank you, Jesus! Happy anniversary po. And today is our 31st anniversary. Okay? So, ngayon po ay, please be reminded, okay? Recorded po tayo ngayon para later po ay ipapost po sa JCAM FB page. And then para po makarating sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa. Amen po? Kaya malayo na po ang nararating ng ating pamilya. Amen po ba? Sa mga team abroad po, happy anniversary din po. And as we celebrate the goodness and the faithfulness of our Lord Jesus Christ. Parang gusto ko na magkantahan na lang tayo, magpuri sa Panginoon at magkainan. Sabi nga nila po ay nakapila ang ating mga pasasalamat sa Panginoong Diyos. I will try my best to be really very short for the pastoral message. And para po, mamaya po ang pasasalamat, panalangin po ni Pastora Oleng. Okay? So for our pastoral message, I have only 2 points. Okay? Our lakbay. Pangatlong taon na po ngayon ng ating lakbay. Pag sinabing lakbay, biyahe, mula sa isang lugar, aalis ka, pupunta ka sa isang lugar. Dakbay po natin yan. Dakbay 1. Nakita po natin year 2022. Pagkatapos po ng pandemic, nakita po natin ang Diyos ang lagi nating kasama. Let's say, Emmanuel. God who is with us. Siya po ang ating Diyos na lagi nating kasama. Basta po kasama natin ang Panginoon, walang bagay na mahirap, walang bagay na imposible. Dahil po sa ating Panginoon Diyos, may katiyakan po ng kaligtasan at may dakilang pag-asa. Kaya po for our first lakbay 1, 2022, okay, nakita po natin ang katangian ng ating Panginoong Diyos. Siya po ang Diyos na sumasa atin, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nasa lahat ng dako, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, at ang Diyos na makapangyarihan. Lakbay 2, nakita po natin yan mula po sa mga kasaysayan ng mga Hudyo, mula po sa Exodus, na nakita po natin pangako ng Diyos kay Abraham, sa pamilya po ni Abraham, at pamana hanggang sa susunod na salinlahi. Okay? At doon po sa ating lakbay, yung exit, o kaya po yung Exodus, ay nakita po natin mula sa pagkakaalipin o ng kasalanan, o talagang literal, no po, na alipin ang mga Hudyo ng mga Ehipto, ay nagkaroon po sila ng kalayaan. At nandun po nakita natin sa lakbay ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. At nakita po natin ang pamana po. Ano po ngayon meron sa lakbay 3? Okay? Sino po ba ang gustong may mga travel goal na makarating sa ibang lugar? Makita yung magagandang mga tanawin, tsaka pang-alis ng stress.
Okay? Maiba-iba ang mga tanawin. No po? Yan po yung mga travel goal natin. Okay? Pero dito po sa Lakbay 3, makikita po natin na sa araw-araw may lakbayin po ang bawat isa. At ang biyaheng ito ay tinatawag na buhay. And we have this journey called life. Pang-araw-araw na buhay, pang-araw-araw na pamumuhay, at pang-araw-araw na kabuhayan. Yan po yung ating Lakbay 3. At sa ngayon po sa ating message po, sa paglalakbay po ng ating pamilya, nagsimula po ang JCAM July 11, 1993. Kaya po every second Sunday, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Nananatiling buhay, protektado, at ano po, provided. Pinagkulang ba po tayo ng Panginoon? No, amen. Kitang-kita po natin yan. As JCAM family, hindi po tayo pinagkulang ng Panginoon Diyos. Isang tawag lang po kay Lord. Siya po ang Diyos na kamanghang-mangha, tumutugon at nagpapakita ng kamanghang-manghang bagay. So, ganun po ang Diyos natin. Diyos na sumasa atin, hindi po tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan, at siya po ang Diyos na nangako at laging pong tinutupad ang kanyang pangako sa ating pamilya. At nandun po yung gantimpalang mana, na sa mga susunod na salin-lahi, nandun po ang pamana ng pananampalataya. Kaya po sa ating Lakbay 3, God is so great. Parang talagang gusto ko magpuri na lang tayo. Dahil po nakita natin, na-witness natin ang katapatan ng Panginoon Diyos sa bawat isa. Amen po. Number 1, Goshen. Lakbay po natin. Tayo po lahat, Goshen. Goshen. Okay? Goshen. Okay? Ito po ay isang lugar sa Ehipto. Doon po sa Exodus, nakita po natin, alalahanin po natin, nagkaroon ng taggutom. Okay? Sino po muna? Abraham. Sino anak ni Abraham? Si Isaac. Sino po anak ni Isaac? Si Jacob, tsaka si Esau. O, si Esau. Okay? Sino panganay? Si Esau. Okay? Pangalawa si Jacob. Okay? Ilan ang anak ni Jacob? 12. Okay? 12. Okay, relate ba ang mga nanay na may 12 anak? Okay? So, 12 po anak ni Jacob. Okay? Meron pong pangalawa, meron po doon isang anak, pangalan po ay si Joseph. Okay? Nainggit ang mga kapatid dahil paborito. Pinagbili. Okay? Napunta sa Egypt. Okay? Pero doon po ay nakakita ng pabor si Joseph. Okay? Sa Paraon. Nagkaroon ng taggutom. Alis sila sa Kanaan, punta sa Egypt. And then nagkaroon ng pabor dahil nga po Prime Minister si Joseph ng Paraon. Pinanatili doon po ang pamilya ni Jacob. Okay? Kaya po doon sa pamilya ni Jacob, 12 tribo, nagstay po sila sa Egypt. At saan po sila binigyan? Parang refugee. Saan sila pinatira? Yun po yung lugar na yon, Goshen. Goshen. Okay? Ang mga Hudyo po, mahilig pong magpastol. Mahilig pong magtanim. Ganun ang kanilang way of living. Okay? So, separated sila. Kasi doon pong mga Ehipto, hindi nila type mag-alaga ng mga ganon, hayop. Okay? So, nandun po sila sa Goshen. So, ano pong meron sa lupa ng Goshen? Kasama po nila ang Panginoon Diyos. Kaya po sila ay pinasagana. And for around mga ilang taon, na nakatira po ang mga Hudyo sa Goshen. Naging threat sila later sa mga naging paraon. At ang ginawa po sila, ginawang alipin. Okay? So, yun po yung storya ng Goshen. Makikita po yan in Genesis
Okay, ready na po ba? So, tingnan po natin yung ating Biblia. Para matandaan nyo po, ano yung istorya na napunta sila sa Goshen. Okay? Kasi po, sumikat yung pangalang Goshen nung pandemic. Di ba, lockdown. Hindi ka makalabas. So, ang sabi, magtanim. Magkaroon ng sariling garden para mayroon kang pagkain. Okay? So, ano meron po doon sa Goshen? Okay? Sige po, basahin ko na lang po. In Genesis 45, 1-11. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siyang ng mga Ehipsyo, kaya ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Joseph po sa English. Okay? At ang sabi niya, ako nga ang Jose, ang inyong kapatid na pinagbili nyo sa Ehipsyo. Ngunit huwag na nyo ikalungkot ang nangyari. Huwag nyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa nyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Kaya later in Genesis, nasabi niya ni Jose, the devil meant it for evil, but the Lord meant it for good. Na po? Na sinasabi, kaaway, ginagawa yung masama. Pero, para sa Panginoon, ang lahat ay sa ikabubuti. So, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lang ang tagutom, 5 taon pa ang darating, at walang aanihin sa mga bukurin. Pinauna ako ng Diyos. Wow, ang galing ano, kaya pa naglalakbay. May advance party, okay? Pinauna na ako ng Diyos upang wag malipol ang ating, wow, para hindi maubos ang inyong pamilya. Okay? And then, wag lang po, ibig sabihin na wag din mamatay. Okay? At ang sabi po dito, pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. And I hope, ngayon pa man, bigyan ko na ng encouragement. Sino po dito ang unang mga Kristiyano sa pamilya? Padala po kayo ng Panginoon Diyos sa inyong pamilya upang hindi po mapahamak. Be like Joseph. Okay? May plano po ang Diyos. No? Nag-iisa man po tayo sa ating pamilya, yan po ay pag-ibig at pagmamahal ng Diyos para po sa kaligtasan. Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at balitaan nyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin nyo, pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Okay, so ano po ang sabi? Verse 10. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat ng mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, ang lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Okay? So pag kayo po ay nagbiyahe, marami po tayong bit-bit. Kasama ang pamilya. Pero ang sabi po dito, yung tao,
yung tsaka yung buhay at ikabubuhay. Okay? At kabuhayan. Kaya, and then sabi, verse 11, "Dooy mga pangangalagaan ko kayo, 5 taon pa ang tagtutom at hindi ko gustong makita ang sino man na sa inyo ay maghihirap." So, ano po meron sa Goshen? Unang-una, binigay na lugar ng ni Yahweh sa mga Hudyo. Pangalawa po, ano po ang makikita natin? Kasaganaan. Plenty and comfort. Gusto niyo bang tumira sa mahihirapan kayo? Di ba gusto natin, kaya may bahay na komportable at masagana. At ano po ang meron sa Goshen? Doon po din natatag ang bayan o bansa ng Israel. Okay? And then, ano po meron sa Goshen? Siyempre, makikita po natin, kasama nila ang Panginoon Diyos. Okay? Meron din po sinasabing journey to the wilderness. Okay? Ano nga po ba yun? Yung may mga biyahe sila sa ilang pagkalabas nila ng Egypt. Pero anong meron po? Natira po ang mga lahi ni Jacob sa Goshen ng 430 years. So tagal, ano? Ilang saling lahi yun? Mga 16, okay? Nasaling lahi, kung 25, okay? Ang isang generation o 30. So, in Exodus 12:44-1, "And it came to pass at the end of the 430 years, on that very same day, it came to pass that all armies of the Lord went out from the land of Egypt." Okay. So, saan po yan? Okay. Kung medyo updated po kayo sa mga balita, sa nangyayari sa Israel, okay, yan po yung boundary ng Egypt at yung, saan po labanan ngayon? Yung Gaza. It's part of the Canaan. Okay, kung saan po sila bumalik. Okay? Ano po ang unang matutunan natin sa lakbay ng Goshen? Unang-una po, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Amen po? In Hebrews 13, nasabi, "God will never leave you nor forsake you." Kaya yun po yung lakbay. Wherever we go, kasama natin ang Panginoong Diyos. Pangalawa po, anong makikita natin? Nagbigay ng lupang pangako. Anong meron sa lupa? Di po ba? Is there where you stay? Pag mahirap na parang squatter, parang you do not belong. Ang hirap pag wala kang sariling lugar. Di po ba? Para, relate nyo na yun. Okay? Pag walang sariling bahay, walang sariling lupa. Okay? Pero may binigay na lupa ang Panginoon Diyos at doon nagmula ang promised land. Okay? Nasa lakbay 2 po namin yon. At 1 taon po namin tinalakay ang kilos ng Panginoon Diyos. And ano po meron sa Goshen? Siya po ang ating dakilang pag-asa. Amen po? Habang may Diyos, may pag-asa. Ulitin po nga natin, habang may Diyos, may pag-asa. At ano po uli? Pang-apat po. Ang Diyos na hindi nagbabago, alam po niya ang ating kinabukasan. Amen po? Ang Diyos na nakakaalam. Many people are quoting Jeremiah 29:11. But the very context of Jeremiah 29:11, ang sabi po sa bansang Israel, "For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to give you hope and a future." Alam ko yung plano ko sa'yo. Kasi mula nga doon po sa Exodus para sila ay isang maging bansa. Alam ni Yahweh ang plano niya sa bansang Israel. At ito ay para po sa future.
Pero sinasabi, nagdaan sa hirap, inalipin, hinayaan ng Diyos na mapailipin, masakop na ibang bansa. Pero nandun po ang pangako ng Diyos para po siya na nakakaalam ng mga kinabukasan, yung mga bagay na hindi natin alam ang kinabukasan. But we know na ang pangako ng Panginoon Diyos, plans not to harm you. Di para tayo saktan, para bigyan ng pag-asa. At ano po? Magandang kinabukasan. At panglima, ang lesson po sa Goshen, God will deliver us. Siya ang Diyos na ating tagapagligtas. Nagre-rescue. Pag may problema tayo at dabang-taba na tayo, wala nang isasagsag pa sa semyento, baksak na tayo, hirap na tayo, wala tayong magagawa. God is our refuge, our very shield, our fortress, a very help in time of trouble. You see, on Jacob Pasig, we name it Every Day with Jesus. Bakit po? When we started 1996, doon po kami sa DSWD, ang amin pong unang ministry ni Ate Oleng ay mga youth offender. Nakita po namin na sa anumang mga problema, kailangan po namin ibahagi ang salita ng Diyos para to give them hope and a good future. Na sa mga kabataan, may magandang kinabukasan dahil po sa ating Panginoong Diyos. At maliligtas po tayo. Niligtas na tayo, okay? At ginawan pa ng magandang kinabukasan, magandang hinaharap. Amen po? And then, ano po ba? Paano po nagsimula ang Goshen? Paano yung biyaheng Goshen? Una, start with separation. Ano po yung separation na yun? Ano yung iiwanan natin? Ano yung hihiwalayan natin? Alam niyo po, okay, maraming bagay. Para po, number one na, kasalanan, ano pa? Okay. Alam niyo po, dahil sa Ehipto, maraming Diyos-Diyosan. Ang Diyos po na si Yahweh, in Genesis 15, tanong nga po ni Moses, o in Exodus 15 pala, ano sasabihin ko, sino ka? Ang sabi lang ng Yahweh kay Moses, I am. Ako nga ay siyang, ako nga. Na sa pagliligtas ng Panginoon Diyos, inaalis tayo sa mga Diyos-Diyosan ng buhay natin. And number one, that is idolatry. Baka meron tayong Diyos-Diyosan sa buhay natin. Biro nyo yun? Dahil nga sa 430 years, naka-impluwensya yun sa buhay ng mga Hudyo. Kaya pagdating doon, okay, yung exit, okay, hindi lang sila pinalalabas sa Ehipto, kundi sa pagkakaalipin ng kasalanan. Ano pa po ba? Hindi rin pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya po, mayroong 10 utos. Ang unang-una, sabi nga po, ano po? I'm the Lord your God. Thou shalt have no other gods before me. So ang Goshen po ay lugar na tayo ay hihiwalay sa mga negatibo, yung hindi magaganda, yung mga hindi kaaya-aya sa Panginoon. Amen po ba? Pag sabihin natin, oh, blessed na bless ako. Ano kaya yung blessing na yun? Unang-una po, libre tayo sa spiritual death. Kamatayang spiritual.
Dahil po ang bunga ng kasalanan ay pero buhay na walang hanggan, regalo po ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya po iklian ko na lang po, parang nangangamoy na ang ating mga pasasalamat sa Panginoon Diyos. Okay? The spiritual significance of Goshen, hindi lang po ito mga pang-physical, kundi sa ating pong mga bagay na spiritual. Makikita po natin sino ang Diyos, ang provision ng Diyos, at ang katapatan ng Diyos. Sa paglalakbay po ng Jacob in 31 years, we have our own Goshen. Marami pong tinuturo ang Panginoon Diyos sa atin. Nililigtas po tayo, tinuturuan, para po matiyak na ang daan natin ay patungo sa piling ng Panginoon Diyos doon sa langit. Kaya yun po. Every one of us has Goshen. Pero makita po natin, kadakilaan, kapangyarihan, kasama natin ang Panginoon Diyos. Amen? And for number 2, babalik ka rin. Bakit babalik ka rin? Okay? Meron po din kasing istorya yan. Kapag tumatanda ka na, yung mga nasa abroad, ano po ang sabi? Babalik ka rin. Di ba kanta ni ano yun? Ni Gary Valencia. Ibig sabihin, babalik ka rin sa Pilipinas. Alam niyo po bang biblical din yan? Okay? Bakit po? May sinasabi si Joseph in Exodus 13, verse 18. Okay? Ano po ang sabi? Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moses sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Wow, may dead wish si Jose na nagdala sa kanila sa Egypt. Ano po ang dead wish niya? O, iba sabihin na ito, morbid ka naman, pinag-uusapan natin. Yung mga ganyan, ayaw natin marinig yan. Okay? Di ba may nagbibili na, ito isosod ka, sa akin ganyan. Si Joseph din po may bilit. Ano po ang bili niya kay Moses? Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moses sa kanilang pag-alis. So, kala nyo lang yung Red Sea. Okay? Tapos baston ni Moses. Dala-dala niya ang buto ni Joseph. Yung nagdala sa kanila sa Egypt, na inilabas niya ang bangisang Israel, dala-dala niya ang buto nung nagdala sa kanila. Kaya ang hiling ni Jose, at sinabi ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. So alam ni Moses, saan katutak man yung pinagdaanan nilang hirap, salot, ililigtas sila ng Panginoon Diyos. Manuman yung pag-alis doon sa Goshen, certainly a separation. Kasi yung Goshen na yun, minsan nagiging comfort zone natin eh. Amen po ba? Na yung mga blessing, minsan hindi ho lahat blessing. Kasi baka nadidistract tayo. Wala na yung pagtitiwala sa Diyos, nasa comfort zone na. Nagtiwala na tayo sa ganang sarili natin. Glory to me na. Hindi glory to God. E sa bawat sandali ng buhay natin, ang Diyos nagpapakilala na siya ang tunay na Diyos. So everyone, baka may Goshen, plenty doon, masarap doon, komportable. Pero dumating ang time na naalipin sila. Hindi na komportable yung lupa nila. Kaya they have to separate. Kailangang iwanan. At ang napakagandang dahilan nun, umalis sa kasalanan. Ang hirap po bang umalis sa kasalanan?
Hirap ba? Yung mga nakasanayan na alam natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon, o talaga, struggle yun. Okay? Struggle yun. Okay? Maging saan? Sa oras. Saan? Struggle yan. Sa oras. Saan? Sa mga talento. No? Yung mga kakayahan, yung pwede nating magawin. Naku, lalo sa kaperahan. Okay? And then, sa pamilya, at maging ganang ate. Okay? So, ang sabi niya, nandun na pala, alam na ni Moses, na ang sabi, ang sinabi noon ni Jose, may bilin eh. Hindi lang dadalhin yung buto niya, pabalik sa Kanaan, kundi ano, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag alis nyo dito, ano sabi? Dalhin nyo ang aking mga buto. And it goes with Jacob Pasig. This is really a template. Kaya masasabi natin, God is the same yesterday, today, and forever. May padron ang Diyos eh. Naiiba lang yung mga karakter eh. Pero yung kilos, gawa, pangako ng Panginoon Diyos, pareho eh. Pareho. Pareho. Tungo sa ating kaligtasan. Tungo sa ating magandang kinabukasan. Tungo saan? Hindi para tayo masaktan. Tinuturuan lang tayo ng Diyos. We celebrated our first anniversary sa Pasig on July 11, 1993. At maraming lakbay na tinuro ang Diyos. Sa mga hindi po nakakaalam, na hindi pa pinapanganak noong 1993. We stayed there in Kalawaan. Siguro 93, 94, 95. But in the mid of 1996, yung lugar na aming pinagsasambahan, gagamitin daw yung lupa. And we have to move. Siyempre, biglaan. Okay? Kaya mahirap, sabi ko, Lord, thank you na lang. Binigyan mo kami ng lugar. Pero, how come, parang wala kami sariling lugar? Pero hindi natinag ang Jacob Pack. Bit-bit ang mga instrumento, sasakay sa tricycle, bit-bit ang mga silya. Doon kami sa basketball court, dyan sa Kalawaan. May kahati pa nga kami. Okay? May isang grupo doon sa kaliwa, may isang grupo dito. Tapos magpapaalam kami sa barangay, itong oras na to, mag-worship kami. Makikita namin, dami nagbabasketball. Hindi namin alam kung paano namin paaalisin. Para kami mga bastang sisiw. Parang kung umuupa ka ng bahay, pinalis ka na. Tapos bit-bit mo yung mga gamit mo. So, gano'n. Then until the goodness of the Lord, through our brothers and sisters, the Thailand family, pinagamit nila yung sapateros. And nandun tayo, December of 1996. Kaya doon nagsimula yung Thanksgiving Day ng Jacob. Sobrang pasasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng ating titirhan, ng ating gagalawan. But not until around 2009, okay? Kasi yung nakikita nyo sa Pateros, kalahati po nun sa mga pamilya po na Brother Larry at Sister Susan. Yung kalahati, inuupahan. 8,000 a month po yun, ha? Biruin nyo, ang mahal na nun. Okay? So, alis, punta kami sa Makati, 2010. Okay? But another thing with that, kahit po sa Antipolo, nang pinagamit po yun ng 2001, nung until na ang dami-dami na pong mga naitayo, nung until ng 2002 o 2003, pinaalis din po ang Antipolo, kung di nyo po alam.
After all these things, sabi ko, yung pangako sa Panginoon, di tinupad. Pero anong mangyayari doon? Na after 10 years, upa ka, lahat ng mga ginawa mo, tinayo mo, you have to live antipolo. But I'm really trusting God sa promise ni Lord. And then, yun po ang nangyari. And then punta tayo sa Makati, 2010. Okay? Wala na po nagpaalis yun. Okay? Dahil po sa kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa amin, may lupa po sa Omembo. And this po, kaya po babalik ka rin. Ang Pasig babalik po dito on the 3rd floor. Palapakan po natin yung Panginoon Diyos. Nagbiyahe po lahat sa Goshen. But nakita po natin ang katapatan at kabutihan ng Panginoon Diyos. Kasi po kahit po ang Pasig, sa hindi po nakakaalam, nagkubol din po kami sa palengke. Nagkubol din po kami. Ano po ang init? Sobra. Medyo may mention lang ako. Meron isang mega church. Nasa likod lang namin, nasa tanghalang Pasigueño. Sabi ko, Lord, iisa naman ang Diyos namin. Bakit nandun may aircon? Kami nandito sa kubol. Maingay, nasa tabi kami ng palengke, tolda. But the Lord encourages me. The Lord, pinalakas ang loob ng Diyos. Sabi niya sa akin, Aida is just like the Hebrews in Exodus. May tent sila, meeting tent. Yung tent na yon, lakbay lang sila ng lakbay. Pero nakita na kasama mo lagi ang Panginoon. Nandun yung pag-iingat, proteksyon, pangako ng Panginoon na ang plano niya lagi sa ikabubuti. Nandun yung pangako niya na lagi para sa ikabubuti. May tinuturo lang ang Lord. May tinuturo lang. And then later, punta sa 4th floor ng DSWD. But came pandemic. Sad to say, alis uli. Alis uli ang Pasig. But we stayed there in Pateros. And we glorify God. Dahil hindi siya nagkulang. Lagi ko lang iniisip, may tinuturo ang Diyos. May itinuturo ang Diyos, inililigtas lang tayo. It's really about salvation. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. And it really a dream, a big dream. Alam niyo, noong pa man, kahit nasa Kubol, naghahanap na kami ng uupahan dyan sa Armal. Okay? Pero hindi kaya ng Pasig eh. Sabi ko, walang pang-upa. Totoo lang. Kaya really very grateful na may place sa DSWD. But this time, wala uli. And then, punta dito sa, balik sa Pasig. Kaya I entitled this pastoral message of Babalik Ka Rin. Para po sa mga kapatiran sa Taguig, sa lahat po ng chapter, sa ating pong paglalakbay, may tinuturo ang Diyos, basta kasama natin ang Lord. Amen po? Maya-maya po, aakyat po tayo sa 3rd floor. Alam nyo, dapat tapos na po yan. May 3rd and 4th floor na. Dahil lang po sa pagsunod sa building permit, natigil po. Okay? So the 3rd floor and the 4th floor, para po sa JCAM Pasig. And later, may bonus pa si God. Okay? Mamaya po doon sa dulo, yun po yung JCAM headquarters. Hindi lang po ito. Doon pa po sa dulo. And God entrusted us with another lot that we can call our own. Promise ko po kay God, yung pong lupa na yon nakapangalan sa Jacob. Pakikita ko po sa inyo ang titulo. Hindi po sa pangalan ni Pastor, hindi po sa pangalan ko, hindi po sa pangalan ni Numan. Sa pangalan po ng Jacob. Sinusigurado ko lang po, hindi ako mag-iiwan ng utang sa mga susunod na henerasyon.
Kaya po, I'm really praying hard na mabili ang lupa at makapagpatayo ng tahanan ng Diyos, ng templo ng Diyos. Because yung sa lakbay na yan ni Moses, lakbay ng mga Hudyo, hanggang doon sa panahon ni David. Si David po ang pinagtiwalaan ng Diyos na magbuo ng templo. Mag-architect. But sa anak niyang si Solomon ang nagtayo. Tayo po lahat ay tumayo. Lalapit po tayo ngayon sa Panginoon. We have our own Goshen. Amen po ba? Pwedeng trials, baka nasa comfort zone na po tayo. But we know, ang blessing po ng Goshen, let us all be like Goshen na pinuntahan natin. Number 1, do you have faith? Yes. Do you believe in the Lord God, the one true God? Yes. Are we obedient? Yes. Are we studying His words? Yes. And then, ano pa po? Humihiwalay na po tayo sa kasalanan. At ginagawa po natin katwiran ng Panginoong Diyos. Na-share ho ba tayo ng salita ng Diyos? Amen po ba? Kaya po, ulitin ko, hindi po sinasadya na kayo ang unang Kristiyano sa inyong pamilya. Kaligtasan po yan para hindi po malipol. Amen po ba? And then, ano pa po? Are you living a life of worship? Yung samba, paggising sa umaga, thank you, Lord. Bago matulog, thank you, Lord. And then ano po, buhay na pagsamba. Sinasamba natin ang tunay na Diyos. As we have this 31st year, just trust and obey Jesus. As we go sa biyahe sa araw-araw, every day with Jesus. Ano man ang ating gawin, saan man tayo pumunta, kung sino man ang ating mga kasama. Amen po ba? Amen. Tayo po ang maka-impluensya. Amen po? Amen. And I'm really so blessed. Medyo maikli lang po yung altar natin. But stay put lang po kayo. But let's come to the throne of God. Amen po? And let Jesus be our Lord and Savior. Amen po? Amen. And a life of worship by faith, and then sa pamagitan po ng papuri, ng pasasalamat, papuri po sa araw-araw. Let us all be grateful. Tapahin nyo nga po ang inyong kapatid. Sabihin nyo, always be thankful. Always be grateful. Amen po? Be thankful and be grateful. Dakila ang Diyos. At ang pinakamagandang relasyon po talaga sa lahat ay ang Panginoon Jesus. Tinatawagan ko ulit po ang worship team. Kanta po ulit tayo. I'm really so blessed to have Ate Myla and Kuya Onik. Alam niyo ba sila yung mga nag-minister sa Pasig? Teenager pa si nun, si Kuya Onik, si Kuya Aldrin. And then babalik ka rin. And so blessed, may kasamang anak. Okay. Kaya so blessed. I'm very thankful and grateful. Mga kaisa, amen po ba? Mga kabahagi at mga nananatili. Thank you for, it's not being faithful to God and being loyal to our family. Amen po ba? Ang Jacob family forever together, walang iwanan. Sabihin nyo nga. Amen. Walang iwanan. Let's give God all the glory. Let Jesus be our Lord and our Savior. Yes, so Lord God.
Praise you, Jesus. Let's declare, Jesus is my Lord. Jesus is my Savior. Sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Muli po ating awitin, nanunumbalik. Nanunumbalik sa iyong paglingap. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Muli po ating awitin. Nanunumbalik sa iyong paglingap. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Yes, O Lord. Maghari ka po sa aming mga buhay, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Tayo po ay dadako sa panalangin pasasalamat. Panguna po tayo ni Pastora Oleg.
Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Tunay nga pong napakabuti mong Diyos. Tunay nga po, wala kang katulad, walang hihigit sa iyo. Tunay nga po ang mga gawa mo ay kamangha-mangha, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil meron kami isang Diyos na malalapitan, matatawagan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga gawa mo, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat sa pag-iingat mo, salamat sa gabay mo, salamat po sa kaligtasan na libre naming natanggap buhat sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, buong puso po kami nagpapasalamat sa iyo, Lord God. Lord, kulang po ang mga salita na pasalamat, Lord God. Kasi, Lord, nakita namin kung paano ka kumilos, Lord God. Salamat, Panginoon. Kasi, Lord, tapat ka sa iyong pangako. Sabi mo, tumawag kami sa iyo at ikaw ay tutugon. Magpapakita ka ng mga dakila at kamanghamanghang bagay na di po namin nalalaman, O God. Salamat po, Panginoon, O God. Lord, ito lang yung maibabalik namin sa iyo. Sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Yung patuloy kaming magpuri, patuloy kaming magpasalamat araw-araw, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, lahat ng bagay galing sa iyo. Wala kami pwedeng ipagmalaki, Lord God. Lord, ikaw lang yung pwede namin ipagmalaki, yung kabutihan mo, yung katapatan mo, yung pagmamahal mo sa amin, Lord God. Salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Sa provision mo, Panginoon, oh God. Ang galing-galing mo, Panginoon. Ang tapat-tapat mo, Panginoon. Ang buti-buti mo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga, Lord God, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, parangal, Lord God. Sa tanging pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. 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 Let's give God all the glory. Okay, dako po tayo sa testimony. Ibibigay po sa atin ng aming J. Campasig. Mauna na po si... Sino mauna sa inyo? Berna. Palapakan natin si Lord sa buhay po ni Ate Berna. Good morning po sa lahat. Iaano ko lang po yung church namin, yung paglalakbay po ng church namin. Nagsimula po kami, ako po, naabutan ko na po yung church namin sa likod po ng DSWD, yung tinatawag pong Kubol. Doon po sa Kubol, doon po namin unang na-meet talaga si Lord. Sa Kubol po, umulan, umaraw. Umuulan po sa labas, umuulan rin sa loob. Yun po yung una po talagang church namin sa Pasig. Tapos po, medyo matagal po. Napunta po kami sa loob ng DS doon sa may, sa depo po. Doon po, sobrang init rin po doon. Talagang yung mga anak ni Lord, pero sama-sama pa rin po doon. Hanggang promote po kami ni Lord, sa taas na po kami. Yun nga po sa depo. Tapos napunta po kami sa taas ng DSWD. Doon po kami nagtagal. Doon po kami dinagay ni Lord sa taas. Matagal rin po kami doon. Lahat po ng mga nanay po ng mga school ni Bobby, doon po nagsisimba. At doon po kami talaga nagagather para po magpuri kay Lord. At kasama ang palad po, nagdaan po yung pandemic, nawala po yung church ng Pasig. Pero mabuti po si Lord dahil dinala po nila kami sa Pateros. Ito po yung hanggang ngayon po, doon po kami nag-church. Kahit po malayo, talaga po nagbibigay po kami ng oras para makapagsimba lang po. Naiyak ako.
Nagpapasalamat po ako kasi masarap po maging J-Cam. Kasi po, dumadaan po man kami sa problema. Nagsimula po kami sa wala. Nakakaiyak po kasi magmula po kami sa wala, laging pinapaalis ang J-Cam Pasig. Nagpapasalamat po kami kasi ngayon po, may masasabi na po kami church na amin po talaga. Kaya thank you po kay Lord kasi napakabuti niya po. Talaga pong, eto na po yun. Eto na po, talagang hindi na po kami papaalisin. Magmula po sa wala, meron na po kami. Kaya thank you po kay Lord. Hello po. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi pa tayo gutom. Ayan. Ano ko lang yung sarili ko kasi naiyak na ako eh. Ako po nag-umpisa po ako sa church. Sa Kubol din. Yung tolda na nasa likod ng DSWD. Hindi po ako dati nagsisimba doon. Nag-umpisa talaga ako nung may nakikita akong mga nakapila na may mga isang kabang bigas. Sabi ko, saan galing? Sana all may isang kabang bigas. And then may mga kapitbahay po kami, ayan sa Ate Berna, sa Ate Susan, si Nanay Mapa. Yan po yung nag-iikot sa lugar namin para ang tawag nun? Mag-invite na magkubol. So, napapasama-sama po ako doon dahil sa isang kabang bigas po iyon. Pero, nung nag-church po ako sa Kubol, wala naman po pala akong natanggap na isang kabang bigas. Kailangan po pala maging seats member para po sa mga ganyang mga pribilehiyong binibigay na kung ano-ano man. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ganung kahit sabihin na natin dahil sa pangangailangan na ako po ay na-invite. Thankful po ako sa Panginoon dahil hanggang sa ngayon, mula po nung kami po ay nasa tolda, napunta po kami sa ilalim ng DSWD, hanggang naakay po ako ni Nanay Mapa sa kanyang bahay. Meron po kaming dawn watch every 5 a.m. in the morning, every Saturday po yun. And then, nung ginagawa po ang DSWD, napunta rin po kami saan yan? Sa My God? Sa My God compound. Nag-church din po kami doon. Halos 1 taon din po. Hanggang po sa yung rooftop po ng DSWD, yun po yung naging namin, pinakamatagal po kami nag-stay doon. I think 2005 ba? 2004. Hanggang bago mag-pandemic, doon po kami na nag-stay talaga na medyo matagal-tagal. Katapos po, natigil po dahil sa pandemic. Then, nung bumalik po pero meron po kaming sumasali po ako sa virtual natin. Salamat sa social media na ginagamit po ng ating Panginoon na hindi po napuputol yung ating pagsamba sa Panginoon. Kahit pandemic, meron po tayong Facebook page na napapagsambahan. Tapos, eto nga po, nung pwede na po, ina-allow na ang mga pagsamba, ang pagtitipon. Napunta po kami ng Pateros. Doon po kami nagsisimba kasama ng aming mga kapitbahay na Ate Berna, Ate Susan. So doon po kami napadpad. Sa ngayon po, very thankful po kami dahil itong kinatatayuan ng building na ito na nandito tayo ngayon. Ito po yung magiging church na po namin na matatawag na naming amin. Hindi na po kami pupunta ng Pateros, hindi na po kami pupunta ng kung saan na paaalisin. Salamat po dahil kiniklaim na po namin ang lugar na ito na amin po talaga ito. Amin po, taga-Pasig po ang lugar na ito. Amen po. Amen. Purihin ng Panginoon. Totoo po na talagang ang Pasig walang pang sariling church. Talagang kung saan-saan po talaga kami tumatakbo. Kaya talagang yung lakbay, talagang kami pinaglakbay talaga ng Panginoon. At nakita ko po doon namin magkapatid na Ate Oleng, hindi po kami pinabayaan ng Panginoon.
Talagang naglakbay po kami at nakita namin ang gawa ng Panginoon. Sa mga nanay na kasama namin, talagang walang iwanan. Purihin ang Panginoon dahil sama-sama po kami talaga na naglingkod at nagpuri sa ating Panginoon na sa kabila ng palipat-lipat kami, lumalakbay, masasabi po talaga namin na meron na po kaming sariling church na magkakasama-sama. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Amen, amen. Hallelujah. Palakpakan po naman ulit natin. Praise the Lord! Nakakatuwa po ang lahat na narinig nating testimony. Nakaka-bless po ang lahat. At kami man po ay nabibless na kami po ay nakadalo sa anniversary po ng J. Pasig. To God be all the glory. Amen. Ayan. So ngayon po dadako na po tayo sa part na hindi po dapat pumaalis ang tao. Hindi po pumunta sa CR, hindi po pumunta sa labas. Pero this time po tayo po ay magbabalik papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Amen? Ganito nga po tayong lahat. Paano po yung, ganito tayo, ayan, pwesto tayo, ganyan, yan. Ayan. Ano po ibig sabihin pag ganito? Pahingi. Di ba? Pero pwede din ito, ibig sabihin is parang bigbigay. Ayan. So kayong mga kamay po natin na yan, tayo po magbibigay sa Panginoon kasi ito po ay isang kautusan niya. Amen? Sabi nga sa Malakay 3:10 is bring ye all tithes in the storehouse of the Lord. And sinabi din po sa Deuteronomy 16:16, sa loob na isang taon ng inyong kalalakihan ay 3 beses sa harap kay Yahweh, tuwing pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng mga sanlinggo at pista ng mga tolda. Magdadala sila ng handog tuwing haharap, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. So alam po natin na tayo po ay nagbibigay ng ikapu at tayo rin po ay nagbibigay ng ating offering ayon sa ating makakaya. So sana po ito pong ganito natin, kung lagi po tayong nakaganto kay Lord panghingi, ganito rin po yung ating paramamaraan sa pagbibigay natin sa Panginoon. Sabi nga ang panalangin natin, kung wala tayong may bibigay ngayon, we can offer our lives, our talent, our time sa pagsisilbi sa Panginoon, sa serve sa Kanya. And dapat hindi rin tayo haharap ng empty-handed sa Panginoon. So, yan ko pong lahat na meron pong envelope. Yan, hawakan po natin na tayo po ay manalangin. Tingin ko po meron pong Pasig at meron din pong Makati. So, ihiwalay na lang po yata mamaya. Amen. So, samahan niyo po ako na manalangin. Hallelujah. We honor you, God. We praise your name and we bless your name in this place, Father. We thank you for, salamat po sa bawat isa na naririto sa tahanan mo, Panginoon, sa J. Pasig, sa Everyday with Jesus. Salamat o God na amin pong kita at amin pong na-witness ang inyo pong mapagpalang kamay sa pamamagitan po ng simbahang ito na itinatayo. At sa lahat po ng amin narinig na testimony, Panginoon, tunay na ang inyo pong pagpapala ay hindi po masusukat at hindi rin po malilimitahan. At sa loob po ng ilang taon na inyo pong pagsama sa J. Pasig, na nun po ang aming pasasalamat sa inyo. Kaya Lord God, sa hapon po ito at tanghali pong ito, kami naman po ang magbabalik pasasalamat sa inyo, God. We cannot outgive the Lord. Hindi po namin mahahigatan ang inyong pagbibigay. At ito pong aming ihahandog sa inyo ay inihahandog namin sa pananampalataya, Panginoon. Ito po ay maging seed of faith namin. Ito po ay maging act of obedience namin. Ito po ay maging act of offering at act of love namin sa inyong gawain, Panginoon. For we know that this will go to the works of the Lord and for the glory and the expansion of the kingdom of God. Pagpapalain mo po, Panginoon, na lahat ng magbibigay, ganyan din po ang lahat ng nananais na magbigay sa inyong sa inyo pong ubasan at hayaan mo pong pagpapala, rumaraga sa amin na hindi po magkamayaw ang aming pong matakamtan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For GCash, for BPI, take a screenshot of the transaction receipt and send it to and indicate the following.
God be the glory. Tapos po natin ang para sa ating Panginoon Jesus. So, For thine is the kingdom and thy power and thy glory forever. It's yours Manatiling nakataas ang ating kamay at tanggapin niyang basbas pagpapala ng Panginoon. Ang napakasagan at napakayamang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama na di nagmamaliw, pakipisan ng Santong Espiritu at gabay nito ay sumaatin. Ngayon at magpakailanman. At aking dinadalangin ang salitang shalom sa bawat sa atin. Kalusugan, mabuting pamuhay, mabuting pagkatao, kasaganaan, katagumpayan, kagalakan, kapayapaan, kasiyahan, ang sumaatin ngayon at magpakailanman. Lahat na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen!